Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ann. Ito ay karanasan ng pinsan ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Manang. Si Manang ay panganay na anak ni na Tito Boboy at Tita Tisay. Ang bahay nila ay malayo po sa amin kasi ang bahay nila ay nasa gitna ng tubuan po yun. Samantalang yung amin ay lalakad ka pa ng mga nasa kalahating oras para marating mo yung bahay namin. Sina tita po kasi at mama ay hindi magkabati nun. Ewan ko kung anong dahilan at hindi naman po nila sinabi sa amin kung bakit ba sila nag-aaway. Nasa 25 taong gulang ako nito at si Manang ay nasa 27 taong gulang na. Pebrero, tandang-tanda ko po yan. Si Manang ay inutusan ng kanyang mama para bumili ng gatas sa tindahan. Yung tindahan na ito, lalakarin mo pa ng mahigit kalahating oras bago ka makarating doon. Inutusan siya ng mama niya na bilhan ng gatas yung kapatid niya na bata pa, na 4 na taong gulang. Kailangan pang gatasin. At agad naman na umalis si Manang, lalo na at nag-aagaw na ang dilim at liwanag noon. Pasado 5:00 na yon. Nakita ko si Manang na dumaan sa bahay namin at tinanong ko ito kung saan pupunta. Sinabi naman nga nito na bibili siya ng gatas para sa kapatid niya. Tinanong pa ako nito kung sasama ako pero sabi ko noon, ayoko dahil mapapagalitan ako ni mama pag nalaman niya na sumasama ako sa pinsan ko. Naawa ako kay Manang noon dahil payat na ito at halos siya lahat ang gumagawa ng gawaing bahay nila. Dahil si Tita Tisay ay sugarol at si Tito Boboy naman palaging nasa trosuhan. Halos maiyak ako noon nung papaalis na si Manang. Nakokonsensya ako na hindi ko sinamahan si Manang pero tiniis ko yon kasi ayaw kong mapagalitan ako ni mama. Takot kasi ako kay mama pero ngayon matigas ng ulo ko. Hanggang sa sumapit na ang gabi noon. Mga bandang 7:00 na ay nagtataka ko mula ng bakit hindi pa ata nakabalik si Manang. Wala naman akong nakikita na flashlight o anluman lang na dumaan gawa ng inabangan ko siya na dumaan noon para ipapadala ko sa kanya ang ulam na niluto ni mama para may ulam siya. Pagkatungtong ng 7:30 ng gabi, narinig ko na lang sa likod ng malaking bato na may sumisigaw noon. Yung malaking bato na ito, bantog yan na tinatawag nila na balagatan. Yun bang kapag dumadaan ka doon, may kung ano-ano kang nakakasalubong. Doon pala dumaan si Manang para shortcut na daw na makauwi nun. Pagkarinig ko ng sigaw, napaisip na kaagad ako na si Manang yun kaya agad kong tinawag si Papa. Napuntahan kung saan yung may sumisigaw. Kinuha naman ni Papa ang kanyang itak na gawa sa tanso at buntot ng pagi. Pinahawak niya sa akin ang luya, bawang at asin nun. Pagkaikot namin sa malaking bato, nakita ko kaagad si Manang na nangangatog na ang tuhod at nilingon ko kaagad kung saan nakatingin si Manang. Nakita ko ang isang malaking aso na kasing laki ng bagong anak na kalabaw. Namumula ang mga mata nito, naglalaway. Si Papa hindi sumunod sa akin. Doon ito dumaan sa likod ng malaking aso na yon. Agad niyang hinampas ng buntot pagi at ng itak hanggang sa umiyak ito ng napakalakas. Daig pa niya yung baboy na kinatay na sobrang sakit talaga sa tenga. Hindi pa po nakaalis kagad yon gawa ng sinabuyan ko ito ng asin. At yun yung dahilan para mapahiga itong nilalang na ito. At patuloy na hinampas ni Papa ng buntot pagi hanggang sa
tumalon ito sa malaking puno ng kasoy at doon na ito nawala. Hinabol pa ito ni Papa hanggang sa hindi niya na ito mahagila pa. Agad kong tinanong si Manang kung may ginawa ba sa kanyang halimaw na yon. At ayon naman sa kanya, nagulat umano siya nang bigla na lamang itong lumutang sa may harapan niya. Binati niya ito ng magandang gabi. Pero dahan-dahan itong lumalapit sa kanya habang lalong pumupula ang mga mata nito. Kaya siya napasigaw nun. Pagkatapos ko siyang tinanong, dinala namin siya sa bahay at pinainom ni Papa ito ng maligamgam na tubig na may halong asin. Tapos ay si Papa na ang nagatid ng gatas sa bahay nila ni Manang at si Manang ay hindi na muna namin pinauwi at baka masundan pa ito. Mas delikado kasi nga may maliit siyang kapatid at palaging wala ang papa niya doon. Kaya mas pinili na lamang namin na doon na muna siya patulugin. Kinabukasan pagkatapos kumain ng umagahan, nagpaalam na ito na uuwi na dahil nga baka wala naman dun yung mama niya sa bahay nila at baka iniwan ng kapatid niya sa bahay na mag-isa. Pinasama naman ako ni Papa noon kay Manang kasi nga baka ano daw ang makasalubong ni Manang sa daan. Sinamahan ko ito papunta sa bahay nila. Pagdating namin sa bahay nila, tulog pa ang kapatid niya. At agad naman siyang nag-init ng tubig at nagsaing sa oras na yon. Wala na rin yung mama niya. Sabi ni Manang baka nagsusugal na yon. Sinabihan ko naman si Manang na kapag wala pa yung papa niya doon sa bahay, doon na rin sila matulog sa amin nun. Silang dalawang magkapatid. Gawa ng baka magpakita na naman yung nilalang na nakasagupa namin sa may palayan. Agad naman nagtanong si Manang na pwede naman pero paano naman yung mama niya? Sabi ko hayaan na muna si mama niya. Baka ini-enjoy niya pa yung pagiging sugarol niya. Pagdating ng 3:00 ng hapon, agad ko siyang pinaligpit at inayos ko na rin yung mga damit ng kapatid niya dahil dun ko na sila papatulugin sa bahay. Delikado sila dun sa bahay nila kasi wala ang mga magulang nila noon. Pagkatapos naming magligpit, agad naman kaming umalis. Nilagyan ko ng luya ang mga bulsa namin at bawang para na din sa seguridad naming tatlo. Binilisan na namin ang lakad noon dahil mag-aalas 4 na rin. Nakarating naman kami ng maayos sa bahay. Nagtanong naman si Papa kung bakit kasama ko sila. At sinabi ko naman kay Papa ang dahilan. Nagulat na lamang ako noon nang pagtingin ko sa mga luya namin ay nangingitim na mga ito. Para bang naging uling ito. Pagkatapos ay nakita ko sa ibabaw ng malaking bato. Naroroon yung aso na nakita namin sa gitna ng palayan nung isang gabi. Agad naman akong lumabas. Binato ko yun ng bato na may kaskas pa ng amoy ng luya. Ewan ko kung tinamaan ito o hindi. Hindi po kasi ako natatakot sa mga ganitong nilalang, lalo na pagdating sa mga kamag-anak ko na binabalak nilang biktimahin kaya natatakot yung asawa ko sa akin dahil nga ganon. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, may narinig ako na humihikbi sa ilalim ng silong. Yung silong naman namin ay mataas na parang siguro mga 5 talampakan ng taas nun. Humihikbi sa ilalim na nakasentro talaga sa hinihigaan ko. Siguro ako na naman ang bibiktimay nun. Bumangon ako. Ako pa lang yung gising nun at dahan-dahan akong humakbang papuntang pintuan. Bumaba ako sa silong. Dala-dala ko yung buntot pagi na ginamit ni Papa noong nakaraang gabi. Iwinasiwas ko yon. Hanggang sa may narinig akong boses na nagsalita na, "Bata, napakatapang mo.
Paano kaya kung susubukan kita ngayon? Ang boses na yon, kala mo may plema na bumara sa lalamunan na parang ewan. Sinagot ko ito ng, huwag mo akong susubukan. Baka hindi ka na makauwi sa inyo. Narinig ko na lamang na humahagikik ito. Yung para bang pinipikon pa ako kaya nagalit ako nun. Umakyat yung dugo ko sa ulo at uminit yung tenga ko na para bang nandilim talaga yung paningin ko. Gusto ko na siyang patayin. Sinalubong ko ito at hinampas ko ng 3 beses sa mukha ng buntot pagi. Ramdam na ramdam ko yung pag-iyak nito. Tumakbo ito palayo. Sinigawan ko pa ito na, "Wag na wag ka nang babalik dito ah. Baka sa susunod pagbalik mo, hindi ka na makauwi sa inyo. Papatayin talaga kitang hayop ka." Nagulat naman ako nang nagsalita si Papa mula sa bintana. "Hoy, umakyat ka nga dito. Hayaan mo na yon." Nung bumaba na pala ako noon, gising na pala si Papa at Mama noon. Hinayaan lang nila ako na lumabas dahil may tiwala naman daw sila sa akin. Matapang daw kasi talaga ako. Agad naman akong umakyat sa loob at nakita ko na lang na umiiyak si Manang noon. Sumasakit umano ang tiyan niya. Hindi ko na alam kung ano yung dapat kong gawin at nagpakulo ako ng luya. Ipinainom ko sa kanya. Sina Mama at Papa ay hinayaan na lamang nila ako na gamutin si Manang dahil alam ko naman daw kung ano ang gagawin. Bandang 5:00 ng umaga, pumunta ako sa malaking bato na yon. Dala-dala ko ang itak ni Papa at nakita ko doon yung malaking aso sa may palayan. Sinigawan ko ito ng, "Ano? Masakit ba yung hampas ko kanina sa'yo? Ikaw kasi, napakawalang hiya mo. Nakuha mo pa kasing balikan kami." Agad naman itong nawala na parang bula. Pagkatapos kong magsalita nun, kinuha ko yung tsinelas na naiwan doon at siguro yung tsinelas na yun, yung tsinelas ng nilalang na naiwan kaya siguro bumalik yun para kunin. Pero malas niya lang na nauna ako. Agad ko namang dinala yon sa bahay at dinala ko sa manggagamot. Ang sabi ng manggagamot, bagong yanggaw umano ito. Kaya ganun na lamang katapang at sinisigurado ng manggagamot na yun na mamamatay umano yon pag sumapit ang 12:00 ng tanghali. Dahil sa natamong sugat nito. Hindi umano taga sa amin ang nilalang na yon. Taga-ibang baryo. Agad ko namang pinatingnan si Manang kung ano ang nangyari sa tiyan niya. Ayon naman sa manggagamot ay gusto daw po siyang kunin ng aswang na yon. Dahil may sakit daw pala itong si Manang. Tinanong ko naman si Manang kung anong sakit. Sabi niya, hindi niya daw alam dahil wala siyang pera para magpa-check up nun. Kaya tinanong ko sa manggagamot kung ano ang sakit ni Manang. Sabi niya sakit daw sa kidney, sa kanang bahagi. Napaiyak ako noon sa sinabi ng manggagamot na ito. Maagapan pa umano yun kung susundin ni Manang ang lahat ng mga ipapainom sa kanya. Kaya dahil doon talagang nagmamakaawa ako sa manggagamot na yun na pagalingin si Manang dahil nga pinsan ko yon at best friend ko pa. Kaya ayaw kong mawala siya noon. Pagkalipas ng 1 buwan, gumaling na si Manang at binalik ko siya sa manggagamot. Pinatingin ko po ulit kung okay na ba lahat. Ang sabi naman ng manggagamot, bumalik na umano sa normal yung kidney niya. Kaya sobrang saya ko po noon. At kitang-kita din talaga Sir Seth ang paggaling niya. Gawa ng magmula noon ay tumaba na rin siya. Magandang araw Sir Seth. Ako po ulit ito, si Joy. Ang nagbahagi ng kwento na may pamagat na kilala namin
kung sino ang nangyanggaw. Hindi ko na nadugtungan ang kwento na yon sa kadahilanan na pagkatapos ng insidenteng yon, lumuwas na ng Maynila ako at bumalik ng opisina. May mga naririnig na lamang ako na kwento sa aming pamilya tungkol sa nakikita nilang tao sa labas ng buwang ng aking tiyuhin na sumuntok sa aking amahin noon, hanggang sa ito'y mamatay 1 taon matapos ang pagyanggaw. Matagal-tagal na akong hindi nakauwi ng Antique. Sa pagkakaalala ko ay 2017 pa ang pinakahuli at sobrang laki na ng pinagbago at inunlad lalo ng proper. Kung taga-proper ka din, malaman mong ibig kong sabihin. Itong kwento na ibabahagi ko ay kwento ng aking ama. Diba sa unang kwento ay nasabi ko na nabiyuda ang aking nanay kaya ito nag-asawa ulit. Ang kwento naman na ito ay base lamang sa aking nanay dahil ako ay 2 taong gulang pa lamang noong mga panahon na yon. Pinag-isipan kong mabuti kung ibabahagi ko to gawa ng medyo masakit na bahagi ng buhay ko ito. At aaminin ko na habang lumalaki kaming magkakapatid, may pagkakataon na sinisisi ko ang aking kuya sa nangyari. Lagi kong sinasabi sa kanya na sana ay siya na lamang ang kinuha ng aswang at hindi ang aking ama. Kami ay 3 magkakapatid. Sa panahon na ito ang aking kuya ay mag-4 na taong gulang. Ako ay 2 taon at ang bunso namin ay 8 buwan pa lamang. Nagkasakit ang aking kuya noon. Mataas ang lagnat nito. Sinugod sa ospital. May mga pagkakataon na nagdidelirio ito at may nakikitang matanda. Alam po natin na sa panahon na ito ay hindi lang medikal ang ating tinatakbuhan. Kaya pinatawas ng aking nanay si kuya at ay ngang lumabas doon. Inaaswang ito. Nalaman din kung sino ang umaaswang dito. Nasabi ko rin sa unang kwento ko na malapit lamang ito sa amin pero hindi lang po isang angkan. Marami sila. Kaya nakakatawa mong isipin pero sa tatay ko ay ibang angkan ng aswang at sa amahin ko ay iba din. Kumbaga, kung sa pagkain may variety po sila. Ginamot at gumaling ang aking kuya hanggang sa makalabas na ito ng ospital. Pag-uwi ng bahay, binilinan ng aking nanay ang aking tatay na huwag nang balikan o komprontahin kung sino man yung nang aswang sa kuya ko. Pangalanan na lamang natin siyang Aling Basyon. Kinagabihan, matapos makalabas ng aking kuya sa ospital, naglasing ang aking ama. Kahit kabilin-bilinan ng aking nanay sa aking ama na magpahinga na lamang at hayaan na lang ang nangyari, total, gumaling naman si kuya. Hindi pa rin nagpatinag si tatay nun. Kung sa Ilonggo, maoy nga kung tawagin. Dala ng kalasingan at galit sa nangyari nun. Sinugod niya si Aling Basyon at kinompronta. "Basyon! Lumabas ka dyan! Alam kong nasa loob ka. Ako ang harapin mo. Huwag ang anak ko. Natatakam ka sa anak ko. Halika dito sa labas." Hindi po lumabas o kumibo ang tao sa loob ng bahay ni Aling Basyon. Kaya lalong nanggigil ang aking ama at pinagtataga ang bahay ng matanda nun. Walang kumusyong nangyari nung gabing yun pero kinaumagahan ay pinatawag sa barangay ang aking ama. Kumaga nagkaroon ng alarming scandal at damage of properties. Dahil sira-sira at butas-butas sa mga lawanit sa bahay ni Aling Basyon. Nagkausap sa barangay at sinabihan na lamang ng aking nanay na babayaran na lamang ang mga kung anumang nasira nun. Pero hindi pumayag si Aling Basyon. Ang gusto niya ipakulong ang aking ama. Sa makatwid, hindi na areglo.
Pilit pinapakiusapan ng aking nanay ang aking ama na tumigil na at isipin na mas malaki ang mangyayaring hindi maganda pagpatuloy itong magngingit-ngit o magtatanim ng sama ng loob. Nilagyan na lamang po kaming mga anak ng panangga at may pinapainom sa amin na tubig nun. Tubig ito na lasang buhok. Yun pala, pag may pinaghihinalaang aswang, ang ginagawa ng aming nanay ay kukuha siya kunwari ng uban doon sa taong yon, pero sasamahan niya ng itim na buhok yon. Itatabi niya ang itim na buhok at pagka-uwi ay isasalang sa apoy. Bubuhusan ng mainit na tubig at tag-isang kutsara kaming iinom. Maibahagi ko lang din, Sir Sat, na taga San Jose po ang aking ina at pamilya ng aking ama ay taga Iloilo. Kaya paroon at parito po kami. Noong mga bata pa kami, pag uuwi kami ng Iloilo, terno kaming damit magkakapatid nun. Pinapatahi po talaga yon ng sadya. Lagi kaming may mga luya sa bulsa kapag bumabiyahe. Pangontra sa usog nga daw po ito, lalo at malapitin kami sa ibang elemento. Balik tayo sa kwento. Dahil hindi na areglo ang nangyari, ang aking ama ay nagtago sa Iloilo at doon na malagi habang nagtatrabaho. At kami ay naiwan dito sa Antique. Patago-tago lamang siya kung uuwi ng Antique para bisitahin kami nun. Madaling araw siyang umaalis ng Iloilo para umuwi ng Antique at madaling araw din aalis ng Antique pa uwi ng Iloilo. Nasa Iloilo ang aking ama nun. Buwan ng Mayo, taong 1991. Hapon pa lamang ay kinausap niya ang kanyang nanay na gisingin siya ng madaling araw. Maaga kasi siyang uuwi ng Antique at bibisitahin kaming pamilya niya. Nang makapag-ayos ng gamit niya, niyaya siya ng kanyang pinsan na tumagay muna pampawi ng maghapon na pagod. Ang bahay namin sa Iloilo, tabi ng palayan, galing sa highway o main road. Papasok ka pa sa tabi ng isang elementary school. May masukal na talahiban at may madadaanan kang malalaking puno. Hindi ako sigurado kung nara yon. Basta 3 malalaking puno yon. Yan yung huling pagkakaalala ko nung elementary years ko. Ngayon po kasi, iba na ang ginawang daanan. Malawak pa noon ang palayan na meron ang pamilya ng tatay ko. Hindi kami nabahagian nun. May mga manukan pa sila. Subali nakipag-inuman po ang tatay ko sa kanyang pinsan hanggang sumapit ang gabi. Sabi ng pinsan ni tatay na si Papa Taba, "Nung net," ngunit po yung palayaw ng tatay ko, "Diri ka na lang tulog kay layo pa imula karon. Hubog ka na oh. Pauway ka na lang di." Sa Tagalog, "Dito ka na lang matulog at malayo pa yung lalakarin mo. Lasing ka na. Magpahinga ka na lang dito." Sinabihan naman ng aking ama si Papa Taba na sige. At pagkagising na lamang siya ng maagang maaga kasi uuwi siya ng Antique nun. Ayun na nga, sa kamalig ni Papa Taba, hindi mawari ng aking ama nun. Naiinitan umano siya nun at hindi mapakali. Halos kalagitnaan na ng gabi, naisipan niyang umuwi ng aming bahay. Nagpaalam siya kay Papa Taba dahil hindi nga siya makatulog at hinayaan na lamang ito ng kanyang pinsan. Doon siya dumaan sa gilid ng elementary school kung saan merong talahiban at malalaking puno nun. Nakarating naman ang aking ama sa aming bahay. Ang bahay namin noon at gawa lamang sa amakan, pawid ang bubong at may silong. Madaling araw ay nagising ang aking Lola Lourdes, nanay ng aking ama. Naririnig umano niya ang ingay at kalabugan sa bahay. Naisipan niya na baka gising na ang aking ama at nag-aayos na nga ito pauwi ng Antique. Kaya't hinayaan niya na lamang ito. Sa makatwid,
Hindi na nag-abala ang aking lola na gisingin ang aking ama noon kasi alam niya na madaling araw pa lamang ay aalis na ito. Pero nagtaka na lamang siya ng mga mag-aalas 7 na ng umaga ay bukas pa din ang ilaw ng bahay. Umakyat siya. Nakita ang aking ama na nakahiga pero ang posisyon ay nakatihaya. At iisipin mong nakipagbuno ito dahil dilat pa ang mga mata. Pero wala na itong buhay. May galos, gasgas. Sa taas ng bubong ay merong butas nun. Dineklarang patay ang aking ama. At ang sabi, inatake lamang umano. Pero hindi kumbinsido ang aming kamag-anak. Kaya dinala ito sa magaling na manggagamot. Nung araw din na yon. Lumabas sa tawas ng manggagamot na sa mga malalaking puno, may tao sa baba. Yun ang aking ama. At sa taas ng puno ay merong ibon na malaki na nag-aabang nun. Sa madaling salita, merong nag-aabang kay tatay. Hanggang sa makarating siya sa bahay at doon dinumog. Siguro, nung panahon na hindi siya mapakali at naiinitan nun, ay pilit siyang pinapauwi ng kung sino man ang nagbabantay sa kanya. Sinabihan din po ng manggagamot ang aking nanay na buhay pa ang aking ama at naitago sa isang banga ang kanyang kaluluwa. Puntahan lamang sa bahay kung sino man ang pinaghihinalaan nila at basagin ng banga na yon. Kaya nasabi ng manggagamot yun kasi hindi lumalamig ang bangkay ng aking ama. Hindi pa rin siya naiimbalsa mo nun. Pero naninigas po ito dahil sa posisyon niya. Yung mga pinsan ng aking ama na taga-Guimaras ay dumating din. Karamihan sa pamilya at kapatid ng aking ama ay may mga malalaking bangka nun. Kaya pinag-usapan nila at kinausap ang aking nanay na pwede silang pumunta ng Antique at sugurin si Aling Basyon. Yan lamang ang pumasok sa isip ng aming pamilya dahil wala naman ng ibang naargabyado ang aking ama, maliban sa matandang ito na ayaw magpabayad sa damages. Hindi pumayag ang aking nanay na gawin yon ng kanyang mga bayaw at pipinsan sa kadahilanan na posibleng hindi matatapos dito ang lahat. Lalo pa at may iwan kaming 3 mga anak niya. Nung nagpa siya ang aking nanay na hayaan na lang. Kinagabihan ay bigla na lamang lumamig ang bangkay ng aking ama. Tuluyan na itong nangitim at tila pa bigla na lamang itong naging isang totoong bangkay. Naimbalsa mo ito. Sa Iloilo binuro lang aking ama. Habang nakaburol isang gabi, meron silang napansin sa salamin ng aking ama. Isang malaking tuko na titig sa bangkay niya. Minura-mura nila ito at hinabol hanggang makarating sa kawayanan at hindi na nila ito naabutan. Sabi ng aking ina, baka sinigurado ng nilalang na patay na nga ito. Gawa ng titig ito. Sumunod na mga gabi, kaming magkakapatid ay natutulog sa aming bahay. Napaihi ang aking nanay sa gilid gawa ng uso naman yung ihi noon sa gilid-gilid lang sa mga panahon na ito. Lalo na at magkakalayo naman ang mga bahay namin sa Iloilo. May napansin umano siyang aso noon. Nakaupo ito at abot ang ulo sa sahig ng aming silong. Binato na ito pero walang katinag-tinag noon. Naalala ng aking nanay na kaming magkakapatid ay natutulog sa tapat ng mismo kung saan nakatingala ang aso. Sumigaw ang aking nanay na aswang. Saka nagtakbuhan ng mga pinsan ng aking ama at hinabol ito. Hindi din nila ito naabutan dahil pumasok ito sa masukal na bahagi ng kawayanan. Nailibing ang aking ama. Mula noon, kaming magkakapatid ay mga pangontra na. Naalala ko pa at nakikita sa mga litrato, pinapasuot nila ako ng pulang damit.
Sana puti o itim pag namatayan, di ba? Pero pula ang pinasuot sa akin dahil maliban sa kamukhang kamukha ako ng aking ama, ay nag-iisang babae lamang din po ako noon. Ayon sa mga matatanda, kaya ako pinagsuot ng pula para hindi ako mabati dahil pansinin po ang kulay at balat ko. Nakuha ko ito sa side ng aking Lola Lourdes. Matapos ang nangyaring ito sa aking ama, pinagpasa Diyos na lamang po ng aking ina ang lahat dahil alang-alang sa aming mga anak niya, para sa katahimikan na rin ng lahat. Taon ang lumipas, nagsilakihan na rin po kami. Naalala ko pa ng apo ni Aling Basyon ay naging kaklase pa ng kuya ko. At siguro, panahon na ang naningil sa kanya. Unti-unti ding namatay sa mga disgrasya ang kanilang pamilya. Ang anak ni Aling Basyon, aksidenteng nalunod dahil napulupot po ito sa lambat pandagat at hindi na umahon na buhay. Hindi ko lang alam sa ngayon kung buhay pa ba si Aling Basyon. Gawa ng elementarya pa lamang ay wala na sila sa bahay na kinatitirikan noon. Wala na rin kaming naging balita simula umalis ang mga naiwan niyang kamag-anakan. Habang sinusulat ko ito, Sir Seth, hindi ko mapigilang maluha-luha. Dekada nang lumipas pero masakit pa ring isipin na nabuhay tayo sa panahon na iba't ibang uri ng elemento at pagkatao ang ating nakakasalamuha sa araw-araw. Hindi ko i-deny, Sir Seth, na sa edad kong mahigit 30, bukas ang third eye ko. Pero mahina ang aking loob sa mga bagay nito. Rason kung bakit mabilis akong kapitan ng sama ng pakiramdam. May mga bagay akong nakikita at mga ibang dimensyon. Pero sa susunod ko na lamang na kwento ito ibabahagi. Maraming salamat sa pagbasa ng kwento ko. At ngayon ko lang po ito nilabas sa dibdib ko sa mahabang panahon.